1. Kontrol sa kapangyarihan. Ang pangunahing layunin ng rehimen ay manatili sa kapangyarihan. Ang pagbibigay ng kalayaan, tulad ng malayang pananalita, media, relihiyon, o paglalakbay, ay maaaring magsanhi ng pagtutol sa gobyerno at pagnanais ng pagbabago. Mas mahigit ang isang malayang mamamayan ay maaaring magtanong, magreklamo, o mag-aklas, bagay na ayaw ng diktadorya. 2. Propaganda at brainwashing. Ang rehimen ay gumagamit ng malawak na propaganda upang sambahin ang kanilang mga pinuno na parang Diyos. Mas mahigit kung may access ang tao sa labas na impormasyon, mula South Korea, US, o Internet, mawawasak ang kasinungalingang propaganda. Kaya't kinukulong o pinapatay ang sinumang mahuling nanunood ng banyagang media. 3. Takot sa impluwensya ng mundo. Ang mga kalayaan sa ibang bansa, demokrasya, internet, relihiyon, at kapitalismo, ay banta sa ideolohiya ng Jewish self-reliance. Mas mahigit ang kaalaman tungkol sa mas maayos at masaganang pamumuhay sa labas ay magtutulak sa mga tao na maghimagsik o tumakas. 4. Military First Policy, Sungon. Pinapahalagahan ng rehimen ang militar higit sa mamamayan. Ang pagbibigay ng kalayaan ay nagsasakripisyo sa kontrol ng militar, na siyang haligi ng kapangyarihan ng mga pinuno. 5. Walang checks and balances. Walang malayang hukuman, malayang media, o independent watchdogs. Lahat ng institusyon ay kontrolado ng Estado. Mas mahigit sa ganitong sistema, walang humahadlang sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Sa madaling salita, ang kalayaan ng mamamayan ay banta sa kapangyarihan ng diktador. Kapag naging malaya ang mga tao, maaari nilang piliing palitan ang lider o itakwil ang sistema, kaya't kinakandado ng gobyerno ang isip, salita, at kilos ng mamamayan.